May bisita ulit tayo mga kalikot, isang printer Epson L3110. So ang problema nito mga kalikot, ayun, fading problem. So may problema sa paghugot ng bond paper, or hindi niya kinakain yung bond paper. Tapos may tagas rin yung kanyang waste tank. Ayan. So lilinisan rin natin siya. Bago natin umpisan mga kalikot, shoutout muna natin yung mga teachers natin dyan sa Paratong Elementary School, Bacnotan, La Union. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka syempre sa mga nagsuporta sa ating channel. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Ang unang gagawin natin guys, cleaning muna tayo. Linisan natin lahat hanggang sa loob. Para pag nag-troubleshoot tayo mamaya, hindi na tayo madudumihan. Tapos tanggalin natin tong mga karton na to. Yan, tapos sa loob, check rin natin kung may bumara na mga papel or dumi. So buksan muna natin siya mga kalikot. Habang binubuksan natin kanina mga kalikot, ayan, may nahulog na ano to, paper clip. Ayan, paper clip pala to. Ayan. So check nyo rin guys kapag may nakita kayong mga dumi na ganito or mga ganitong bagay. Minsan yan baka pag nahulog dito, bumara, ayun, magpi-paper jam siya. So check natin lahat. Tapos hugasan na rin natin mga kalikot yung kanyang waste tank kasi malamang puno na to kasi tumagas na. So baklasin muna natin guys yung side to side cover nya. So yan mga kalikot, ayan, puno na siya. So kailangan na talagang linisin to or hugasan. Pati ito mga kalikot, hugasan natin siya, yung mga side cover nya. Tapos pati rin dito sa ibaba ng waste tank, yan, lilinisin rin natin. Tapos check na rin natin yung kanyang forge assembly kung madumi. Kung madumi siya, linisan natin. Bali huhugasan ko muna mga kalikot yung waste tank nya, tapos yung mga side cover nya. Tapos linisan ko na rin dito para hindi siya sagabal sa pag-troubleshoot natin mamaya. So update ko na lang kayo mga kalikot. A few moments later. Kaya ang problema nito mga kalikot, paper jam. Pudpud na kasi yung rubber ng mga feeder nya or pick up roller. So papalitan natin guys yung kanyang mga rubber, yung upper at saka yung lower feeder nya. Habang nakabaklas siya or naka-disassemble siya, palitan na rin natin para sabay-sabay na. Palitan na natin yung mga rubber. May mga video naman tayo kung paano magpalit ng mga rubber ng feeder nya. So check nyo na lang sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Tapos linisan na rin natin dito sa baba ng tray nya. At saka mga kalikot, nalinisan na rin natin yung dito sa side. Nalinisan ko na rin yung encoder disc nya. Ayan, so nalinisan na rin natin dito. Tapos tinanggal natin yung forge assembly nya. Yan, nilinisan rin natin to, hinugasan ng tubig. Tapos pati dito mga kalikot, ang daming ink na kumalat, nilinisan rin natin siya. Yan, hanggang dito sa waste tank. Tapos pati yung waste tank nya nilinisan na rin natin, pero hindi pa natin siya na-assemble. Yan. So nahugasan na rin natin yung mga side cover nya kasi may mga ink din, nalagyan ng ink. So dito na lang guys, ito na lang yung hindi natin nalinisan. Tapos dito sa baba nya nalinisan na rin natin. Tapos papalitan natin ng rubber yung mga feeder nya.
Ayan mga kalikot, sobrang nipis niya na. Ayan. Kaya nagka-problema siya sa kanyang feeding or yung sa paghugot ng bond paper. Ayan, sobrang nipis na. So papalitan natin siya. Palitan natin yung upper at saka yung lower feeder niya. Palitan natin ng rubber. Ito lang yung tanggalin natin. Hindi na natin tanggalin yung mismong pick-up roller niya. Yung rubber lang yung tatanggalin natin. So kailangan tanggalin muna yung cap ng pick-up roller. Yan, sundutin nyo lang dito guys, yung parang rectangle na maliit lang. Tapos i-slide nyo lang pa left, pa ganito, para matanggal siya. Ayan. Tapos dahan-dahanin lang natin tanggalin kasi tanggalin muna natin yung spring nya dito sa side. Huwag basta-basta hugutin. Tapos ingatan rin natin mga kalikot yung mga ribbon. Yan, sa sensor. Ayan, bago natin tanggalin yung cap ng pickup roller. Kahit hindi na natin tanggalin yung mismong pickup roller, dito na natin siya palitan ng rubber. Ito na mga kalikot yung ipapalit natin bago. Yan. So unahin muna natin guys dito sa upper rubber nya. Kahit hindi nyo natanggalin yung mismong gear, dito na natin siya papalitan. Basta tanggalin nyo lang yung cap dito para mas madali, hindi na kayo mahirapan. Kasi mahirap rin tanggalin dito guys, lalo na kapag hindi nyo kabisado. Ito na yung dati nya. Ayan, halatado yung parang may uka na or pudpud na. Ayan, tapos ito naman yung ipapalit natin. Ayan, medyo makapal na siya. Tapos ang diskarte naman ng pagkabit nito mga kalikot, ito guys, minsan kasi magaspang yung nabibili na ganito. Salatin nyo siya mga kalikot na iganyan nyo siya. Kapag magaspang, yun yung pang feeding natin. Tapos kung baliktarin mo kasi, ayan, medyo makuan siya, madulas. Kapag ganito naman, ayan, medyo magaspang. So yung ikot kasi ng ating pickup roller pag ganito. So yung gaspang nya, yun yung pangkain natin or pang feeding natin sa pickup roller. Kasi ito yung taga pick up ng bond paper natin. So kailangan yung magaspang, yun yung ilalagay natin or yun yung pangkain natin. So ganun yung pagkabit natin. Kailangan yung magaspang, yun yung pangkain nya. Isang technique rin yan. Minsan kasi baka baliktad yung pagkakabit nila, yung madulas yung pangkain nya. So syempre minsan pumapalya, kaya nagpi-paper jam. So piliin nyo guys yung medyo magaspang, yun yung pangkain natin. Yun yung tamang ikot nya, parang ganun. So sana magets nyo. Ang pagkabit lang naman, susuot nyo lang na ganyan. Kung nahirapan kayong paikutin, dito nyo guys paikutin dito sa gear na to, sa side, para maikot natin siya. Ayan, 'di ba? So ganun lang. Mas madali kasi ikutin kapag dito natin siya inikot. Check lang natin kung naka-align yung rubber. Yan, kailangan i-center natin siya or gitna para hindi siya tabi-tabingi. Yan. So ganun lang mga kalikot. Tapos palitan naman natin yung lower feeder nya. Ayan guys, makapal. May nauna tayong video yung wala siyang washer, natanggal or hindi nabalik. So ito yung i-check natin. Kailangan ibalik rin natin na may washer siya. Ito, para hindi pumunta sa gilid yung spring nya. So ikutin natin. Kailangan maikot yan. Kapag binalik natin or i-counter, kailangan hindi siya ikot. So ibig sabihin nun good itong spring nya. Yan, naiikot yan. Tapos pag counter natin hindi iikot. So ibig sabihin good itong spring nya. Kapag pare silang umiikot, pag kinounter natin umiikot siya, sira yung spring nun or putol. Ngayon papalitan lang natin guys yung rubber.
Ayan guys, oh. Pudpud na siya dito. Tsaka manipis na rin. So ito yung bagong mga kalikot, oh. Sobrang kapal. Kaya kailangan ng palitan. Ayan, oh, ang laki ng diferensya. Dito guys, pwede nyo rin siyang linisan kasi minsan mahigpit siya. Kaya nagpi-paper jam rin yung kapag nagpi-print siya. Kailangan linisan rin natin to mga kalikot kasi minsan may pumupunta dito yung alikabok ng bond paper. So minsan tumitigas siya or humihigpit, hindi na maikot. Kaya minsan hindi niya rin ma-feeding or makain yung bond paper. So pwede natin siyang linisan. Pagkatapos natin linisan, lagyan natin siya ng oil para madulas din. Kasi ito, may grasa din yan mga kalikot. Tapos kapag napunta dito yung alikabok ng bond paper, yung mga puti-puti niya, kaya tumitigas ito. So linisan muna natin. Magandang panglinis mga kalikot sa mga electronics. Yan, itong lighter fluid na Fuji. Hindi to Apple ha. Yan, linisan muna natin. Tapos lagyan natin ng oil. Yan, para mawala yung grasa na tumigas. Tapos lagyan natin siya ng konting oil. Wag nyo lang damihan, yung medyo sakto lang. So pati ito guys, oh, may mga itim-itim dun sa loob. Linisan na rin natin. Maganda rin kasi kapag swabe yung ikot ng lower feeder. So diskarte nyo na lang kung paano nyo linisin. So kailangan ipasok natin yung pinaka-usli nya dun, no? Ayun, kailangan mag-lock siya dun sa gitna. Same pa rin kapag naglalagay kayo, salatin nyo guys yung magaspang at saka yung madulas. Kapag yung magaspang, dapat yung ikot nyan pa ganito, clockwise. Dito naman sa ating rubber, ito yung magaspang nya. So yung lock ng spring banda dito sa right, so kailangan ganyan siya. Yan, kasi kapag pinasok natin to, pag ganito siya, yan, kaya bandang right yung kanyang spring. Tapos yung gaspang nya, yan, kailangan pag ganito yung gaspang nya. Pero kung nabaliktad nyo, okay lang din naman. Pero mas maganda kasi kapag yung gaspang nya, yun yung kakain ng bond paper. Hindi siya madulas. Kapit na kapit kapag kinain niya. Tapos wag nyo pong kalimutang ilagay yung washer nya. Dito yan nakakabit sa malapit sa spring. Yan yung pinaka stopper ng spring para hindi matanggal. Yan. Kasi yung sa kabila, yan, ito kasi guys, bilog siya. Dito nakalagay yung washer. Dito naman half moon. Hindi siya bilog. Bilog siya pero yung pagkalagay dito half moon. Ayan, oh. Yan, ipasok muna natin yung half moon dito. Saka natin ilagay yung circle dito sa kabila. So diskarte nyo na lang din kung paano nyo siya ikabit. Ayan, so kailangan nakalock din siya dito sa right side nya. Ito yung nakauslit na to, kailangan dito siya iikot. Ayan, iikot siya. So kailangan smooth rin yung ikot nya. Kaya nilagyan natin ng oil para swabe yung ikot nya. Ayan. So kapag counter naman natin or baliktarin yung ikot nya, kailangan hindi siya iikot. Yan, hindi siya umiikot, no? So ibig sabihin okay yung itong lower feeder nya. Kapag pare silang naiikot, kahit baliktarin natin, may problema itong kanyang lower feeder. Ang diferensya nun kapag ganon na parehas na naiikot, sira na yung spring or putol na siya. So ganun lang mga kalikot. Ikabit na natin. Ang pagkabit naman natin, linisan muna pala natin. Kapag ikinabit natin yung lower feeder, unahin muna natin guys yung itong palikpik nya, ito nahulog pa. Tapos iuna natin isalpak yung palikpik nya.
dito sa may unahan. Yan. Saka natin itulak. Ayun, para pumasok siya. Saka natin ilagay yung spring. Saka ulit natin ilagay itong cap ng pick-up roller nya. Ingatan nyo lang guys na mapunit natin yung mga ribbon. Tapos slide natin siya na pa left kapag nakatalikod sa atin yung printer. Note lang natin mga kalikot na huwag nyong kalimutan na ibalik yung mga spring na mga tinanggal natin. Kung hindi nyo kabisado guys yung spring dito sa may cap ng pick-up roller, tingnan nyo muna siya kung saan nakakabit bago nyo tanggalin. Baka mamaya hindi nyo kabisado, mahirapan lang kayo kung saan nakakabit, lalo na kapag first time yung binaklas. Dito siya nakakabit mga kalikot, sa may puti na yan, dito sa cap ng pickup roller. Tapos yung sa black na sensor, yung ito, yan. Tapos ikabit na natin yung kanyang tray. Unahin nyo guys na ilagay yung spring nya dito, tapos alalayan nyo lang. Ngayon ikabit nyo muna yung spring na dalawa dito sa ito, yung nakausli na to. So ayan, saka nyo ilak dito mga kalikot. Unahin nyo sa left side kapag nakatalikod sa inyo yung printer. Yan. Saka nyo naman ilak dito sa kanyang right side. Yan. So ganun lang kadali mga kalikot. Natapos na tayo dito sa kanyang mga pickup roller. Dito na tayo guys sa forge assembly nya. Assemble na natin siya. Ayan. Napunasan na rin natin. Ikabit na lang natin. So kapag kinabit nyo yung forge assembly mga kalikot, ito yung titingnan nyo dito sa baba. Baka maipit siya dito sa paglagay natin. So hindi yan sasakto sa mga tornilyo nya kapag nakaipit to. So kailangan nasa gitna siya ng plastic na to. So yun yung titingnan nyo guys kapag sinasalpak nyo to. Mamaya kasi naipit siya dito. So kapag nag-cleaning siya, wala nang lalabas dito na ink dito sa kanyang waste tank kapag nagki-cleaning tayo. So yan yung i-wash natin kapag kinakabit natin to, itong kanyang hose. Makapa nyo naman yan guys sa baba. Ay, nakalimutan ko pala. Ilagay pala natin yung spring at saka yung isang parang ito, lock to ng housing ng print head. Tapos huwag nyong kalimutang ilagay yung spring bago ikabit itong forge assembly nya. Yan. Yung paglagyan naman ng spring nya mga kalikot, ayan, may mga kawit naman yan. Makikita nyo naman. So pwede na natin siyang ilagay. Kapag sinalpak nyo mga kalikot, iiwas nyo kagad yung hose dito sa baba. Baka maipit. Sa bagay kapag naipit yan, hindi natin to ma-screw. Parang lumalaban siya. Hindi kagaya nito kapag nakaiwas yung hose. Ayan. Pwede na natin siyang i-screw. Kapag tinanggal nyo tong forge assembly nya, dalawang screw lang yung tatanggalin natin. Dito at saka dito sa loob. Saka natin ilagay itong takip ng waste tank. So kailangan nakasuot siya dito. Tapos unahin muna natin isuot dito sa butas. Yan. Para mas madali na lang maipit. Saka natin ilak dito sa gitna. Ayan o. Tapos screw na natin yung takip ng waste tank. So ganun lang. Kailangan step by step siya. Natapos na tayo dito sa forge assembly nya. Dito naman tayo sa waste tank. Ayan. Hinugasan na natin siya kahapon or kagabi.
So dito guys, ayan na, may slot siya or may awang. So dito may awang rin siya or may bukol. Diyan nakasalpak yan, yung awang na to. So yan yung titingnan nyo mga kalikot. Tapos yung size ng pad. So katulad nito maliit, dito siya. Yan, nakaganyan. So ito lang yung tatandaan nyo, yung nakabukol na to at saka yung awang. Yan. Yan yung pinaka-guide niya. Tapos yung dalawang butas, maliit muna. Tapos yung may butas dito. Tapos may isa pa. Ayan. So ganyan. Tapos yung dalawang malalaki na. Ayan. Saka natin sabay-sabay ipasok. Ayan, para mas madali. Ayun. Ilagay muna natin to. Tapos ilagay na natin yung kanyang scanner. Tapos testing na natin siya. Wag muna natin ilagay yung side cover niya. So ayan mga kalikot, may dineliver ulit na dalawang flat screen TV. Ayun. At saka yung isa, ayan, nadagdagan ulit yung trabaho natin. Natambakan ulit tayo guys. Kapag inilagay nyo naman itong door nya, unahin nyo muna dito sa inyong right side bago dito sa left side, kasi ito nauunat siya or nababanat. Ayan. Tapos unahin natin yung maliit na ribbon. Ito yung una nating ilalagay. Tapos sunod itong katabi niya. Dahan-dahan lang guys, huwag bara-bara na pagkabit. Baka masira natin yung mga pin niya. Yan o, yung mga kontak. Yan, testing na natin. Naka-plug na siya, power natin. Check natin kung baka may iba pang error. Ayan, so wala naman. Try natin mag-print or mag-nozzle check. Off muna natin kasi wala yung laptop natin. I-manual nozzle check natin siya. Press lang natin tong stop button nya tapos power button hanggang sa umilaw yung power button tapos release. Check natin kung okay yung mga kulay nya or yung pattern ng kanyang kulay. Siguro marami siyang na-print na hindi natuloy. So okay lang yan. Ayan guys, oh. Nag-paper jam siya. Off muna natin. Ayan, naki-cleaning siya. So antayin lang natin matapos siya mag-cleaning. Tapos power ulit natin. Off natin. Tapos try ulit natin na mag-nozzle check na manual. Bakit? Try muna natin mag-Xerox. Ayan. Colored. Ayan, okay naman. Nag-feeding naman siya. Mukhang okay naman yung mga kulay nung Xerox tayo. Sinalpakan natin siya ng laptop. I-check natin kung baka malapit na rin siyang mag end of service or malapit na siyang i-reset. I-default muna natin yung ating printer sa set as default printer. Ayan. May mga video naman tayo guys kung paano mag-reset ng kung anong model ng mga printer. Check nyo na lang mga kalikot sa ating YouTube channel, pati na rin sa ating Facebook page. So ayan, nasa 68% siya.
Ayan. Medyo malapit-lapit na rin. I-reset na lang natin. Initialize. Yan, turn off na natin yung ating printer. Tapos on natin siya. Close na natin to. Head cleaning ko muna siya mga kalikot. Tapos update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Sinubukan natin guys na mag head alignment. So ayan. Try ulit natin mag nozzle check. Ayun. Para ma-check rin natin yung mga kulay niya or pattern ng kanyang kulay kung okay na. So ayun, okay na siya mga kalikot. Yan, okay yung pattern ng kanyang kulay. So okay na. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So ito naman mga kalikot, rainbow colors. Ayan. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Siya nga pala mga kalikot, kapag magulo yung settings ng printer natin, minsan nag-i-error siya dahil sa settings. Punta lang kayo guys dito sa printing preferences. Tapos i-reset defaults nyo siya diyan sa my min, sa min. Tapos dito naman sa more option, yan, pwede nyo siyang i-reset defaults. Tapos saka ulit tayo mag-try mag nozzle check, tapos mag-print ng kung ano. Pwede rin kayong pumunta dito sa my printer properties, yan. Tapos dito sa optional settings, punta lang kayo dito sa driver settings. Yan, pwede nyo siyang i-reset defaults. Yan, para bumalik siya or ma-refresh yung mga settings niya. Ang ingay naman ng aso na yun. Yan, katulad yan, i-press nyo lang tapos okay. So ganun lang mga kalikot, para yung dating settings ng printer babalik siya sa original. Last na, try natin mag-print ng text. Ayan, ang bilis lang, oh. Ayun. So okay naman mga kalikot. So okay, pwede na natin ibigay sa may-ari. Bali assemble ko na lang yung mga side cover niya. Tapos medyo linisin na lang natin dito sa ibabaw. Ang mga ginawa natin dito mga kalikot, kasi feeding problem siya, hindi niya mahugot yung bond paper natin. Pinalitan natin guys ng rubber feeder yung ating pickup roller. So ito na yung dating rubber niya, bali bago na yung pinalit natin. Tapos nag-cleaning rin tayo guys, overall cleaning siya hanggang doon sa waste tank. Tapos dito sa encoder disc nag-cleaning rin tayo. Tapos hinugasan natin mga kalikot yung forged assembly niya. Sa parts naman, ito lang yung pinalitan natin guys. Yan, yung rubber ng mga feeder niya, yung upper at saka yung lower. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Epson L3110. So kapag nagustuhan nyo guys yung mga video natin, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated guys sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.